Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Angelo D. Fernando. Ako si Eliza H. La Cruz. At ito ang show na magpapabiga ng inyong utak, ang Salita Tao! At ito ang aming mga guests. Hello, ako po si Andriana Rujani. Hello po, ako po si Dimple Arch Brinosa. Hello po, ako si Mika Elaine Saratan. Hello po, ako si Hans Bermejo. Hello po, ako po si John Lloyd Maravich. Hello po, ako si Kate Madrigaleo. Hello po, ako po si Kay Frelian. Hello po, ako po si Jeffrey Roseville. Natin ang ating talakaya. So, unang tanong sa ating mga guests natin ngayon is, ano ba yung experience niya sa bahay? Like, sa growing up, paano kayo pinalaki ng inyong magulang sa pagdating sa lengguwahe? Sa amin since galing kami sa Ilocos Province, so more on Ilocano sila sa bahay. Pero sa akin talaga parang mother tongue ko talaga is Tagalog talaga. Yeah. Ikaw, Te. Sa amin, sa mga kapatid ko, usually, nag-i-English sila, pero parang ginagawa lang nilang humor, gano'n. Tapos, kasi sila mama, tsaka si ate, magkakasundo talaga silang apat. Yung dalawa kong kapatid na lalaki, nag-i-English talaga sila. Pero naman, nagtatagalog din. Kasi ang major kasi ni mama nung nag-college siya, mahilig talaga siya sa English subject. Kaya parang sa genes na rin siguro. Just, Sample ka, sample. Sample nga. pero sila lang, hindi ako sama. Hindi ka kasama. Tapos So, ayun, si mama naman, nagbibisaya siya kapag may kausap siyang Bisaya talaga. Yan Maraming O ikaw naman, Ding po. Sa amin naman, sa Mindoro kasi, we have parang may sarili kaming dialect ng pagsasalita. And mix siya ng Batanggenyo, Bisaya, Bicol, iba't ibang mga language at dialects. And also, yung sa bahay namin, yung mom ko kasi teacher siya ng English. Professor siya ng English language. So, sinasanay din kami magsalita ng English sa bahay. As well as my father din. Kasi English yung mode of language sa pagtuturo din niya sa chemistry. Yan yun. ikaw naman, Miss... Gadian. Ay hindi, Miss Jan. Bini-Bini pala. Or binibini ka diyan eh. Wala talagang nag-i-English sa amin. Lumaki ako sa bahay na nagsasalita sila mama ng Bisaya. Tapos, meron pang isang lingwahe na hindi ko masyadong alam yung tawag. Pero, sa province kasi nila mama, puro Muslim. So, parang may sila ron, may wika na ibang-iba sa Bisaya. Kaya wala talaga akong pamilyar ng mga salita. Kasi sinasalita niya lang yun sa kapwa, sa relatives niya, hindi kay Papa. So, Bisaya lang talaga yung pati rin Filipino, yun lang talaga dalawa. Hanggang sa, ako lang talaga yung mag-isang natuto sa English. Kami naman sa bahay, nagsasalita sila ng Tagalog and yung dialect nila is Bicol since taga Bicol sila. Yun, tuwing nag-uusap yung magkakamag-anak na magulang ko is nagsasalita sila ng Bicol and medyo natuto rin ako ng English dahil lagi nila akong pinapabasa ng bata pa. At yun, kaya yun yung mga sinasalita namin. Ikaw naman. So, hindi. Lakasan. Hindi, English nga. Ogo. So, in our household, my mom, Ay, grabe. Hindi ka na sama ito mapasayahin kasi siya eh. Nalalata to sa kuna ng bata. Ogo. my mom speak Tagalog, but mostly Bisaya since taga Mindanao siya. And sa aming magkakapatid, more on bigla ka nagtagalog. Okay na yun, okay na yun. Go. Okay lang. We speak Taglish. Yeah. Ay, grabe. Cause, like, we use
English as a joke. Like, when we speak English, magbibiro kami like, alam niyo na yun. Junzi type English, gano'n. Oo, Pero mostly kasi ako speaking Tagalog talaga. Never, nag-English pero not fluent. Okay. Ikaw naman, ate. Ako, Tagalog lang din yung sa bahay. Tapos minsan ako, English yung humor ko. English yung humor. Tapos, sa side ng papa ko kasi, Bisaya. Pero wala akong maintindihan. Hindi rin ako marunong magsalita. So, parang hindi rin ako masyado. Tagalog lang. Tagalog lang. Ikaw naman, ate. Sa akin din, yung mother tongue ko rin is Bicol. Kasi lumaki din ako sa Bicol. And yung mother and father ko is Bicolano. Tapos, ngayon lang din ako usually nagtatagalog kasi nga nandito ako sa Manila. So, ano ka talaga dito? Like, bago ka pa. Hindi, yung grade 11 and grade 12 ako. Manila na ako. Pero since pinanganak ako hanggang high school, grade 10, Bicol. So, nag-dorm ka dito sa? Nakondo ako. Nakakondo noon. May condo pala. So, ayun na. So, alam na natin yung paano tayo lumaki sa ating mga bahay natin. So, talagang sa Pilipino, isang Filipino house, talagang mix talaga siya. So, depende rin kung saan tayo kinalakihan, kung nalakihan tayo dito sa minsan mayroong bahay na taga-Tagalog lang, nagbibisaya, may mixture of both. May ilan naman na mas prefer nila ng English ng buong pamilya. So, ngayon kasi napapansin ko lang, pagka sa mga bata ngayon, mas more on English talaga sila. Like, grabe yung pag-English na mas matulis pa sila kaysa sa generation natin. Oo, yung mga pinanonood nila. Like, medyo nakakasad lang din siya. Kasi hindi siya pinupush yung magulang. Pag tinatanong ko, example, yung mga magulang ng mga pinsan kong bata. Like, may mga pinsan kasi akong mga 4 years old, tsaka may isang pinsan na 2 years old. Tinanong ko sila, tita, bakit ba na-English yung pinanonood? Kasi sabi niya sa akin. Kasi paglaki nila, English naman ang gagamitin nila. Hindi nila wala sila nakikita ang future sa Tagalog for some reason. Ano bang merong opportunity pag nag-i-English ka? Kasi parang merong nagaganap na parang mababaw ka pag mag-Tagalog ka and also sa some school, di ba? Sa ibang school pala, di ba like, pinupush talaga tayo na English language, di ba? Parang nagkakaroon ng comparison sa bawat partido or kunyari ikaw, Tagalog ka, English sila. Parang mas superior sila kaysa sa inyo kasi nga, fluent sila doon, parang international language na yun. So, ano bang merong opportunity pag nag-i-English ka sa iyong palagay? I think because they see it as a professional future. For example, like for other parents, they see their kids' future like they want their kids to be more successful. So they try to use more English. Pero may negative effect to, di ba? O sa tingin mo, ano yung negative effect? I think siguro nakakalimutan na natin kung saan tayo nanggaling, kung ano tayo sa person. Yeah. Yun. Yeah, parang nakakalungkot lang din kasi di ba yung mga yung mga ninuno natin, example sina Manuel L. Quezon, talagang pinush siya talaga na magkaroon ng isang universal language sa Pilipinas. So, yan, isa sa mga facts natin. So, si Manuel L. Quezon, ang presidente na nag-push through na magkaroon ng isang universal language ang Pilipinas. Kasi ang Philippines ay meron 200 languages. Like, iba-ibang languages kada rehiyon. Na nangyari, syempre, kailangan natin ng isang lengguwahe na mag-unify sa ating lahat. So, ang nangyari, nagkaroon sila ng mga laws. Like, may nakakatanda pa ba ng mga laws na inano nila Manuel L. Quezon? Basta yung mga yun. Ito na pa yung mga laws. Pakita ko na lang po sa edit. Brillante ako. So, sa mga laws na to, ito yung mga talagang pinustro nila. Pero nakakalungkot lang na as time went on, mas kasama sa mga government papers, kasama sa mga TCT natin architecture students, pansin nyo, naka-English. Sa TCT natin, napansin nyo, panay English yung mga ginagamit nating mga lingwahe sa mga
palagay niyo? Sa inyong palagay, ano yung mga, isa pa sa mga factors aside sa mga government papers? Siguro kaya mas ginagamit ang English dahil ang English ay pang international language. Buong mundo gumagamit ng English at yun yung way nila para maintindihan ang bawat isa. Pero sa tingin ko, mas maraming paraan na ngayon kasi very modern na tayo. Maraming social media. Yung iba natututunan na mag-Korean, mag-Japanese. Why not mag-focus tayo sa sarili natin? Yun nga yung Tagalog. Tagalog. Sana ano lang, para sa akin, sana may mga pambatang palabas na parang sumikat man lang na nakatagalog na naka-Filipino language and Tagalog language. Para yung mga bata, parang napapakinggan, ito yung pala yung Tagalog. So yun, ito yung, parang yun yung nagpo-program sa iputak nila na, sila mag-Tagalog. Hindi lang panay Rachel, Peppa the Pig, Peppa Pig, Sofia the First, Sofia the First. Dora. Ay, ako yan. Wait, okay pa naman si Dora, ano siya eh, very Espanyol. So okay pa naman siya kahit on. So ito na ang game section. Kung tama ang sagot, check. At kung mali, X. Unang tanong, ang tatlong paring martyr ba ay sina Jose Burgos, Jacinto Zamora at Richard Gomez? Ang notebook ay kwaderno, tama o mali? Ano to, simple reflection sa atin na sa subject natin na sana pagkakabalang natin. Pagtuon natin ang pansin ang wikang Filipino, wikang Tagalog. And kung gaano tayo ka-driven sa pag-aaral ng English, Korean, at Tehoko, sana rin tayo sa pagkatagalog. Nalaman na natin na parang may kakulangan sa atin, no? Kulang tayo ng kaalaman. Hindi sinto-sinto, hindi warka or ano, no? Kulang tayo sa kaalaman natin sa Filipino. Filipino pala. Sorry guys. Thank you very much. Maraming Salamat. salamat. At nakatapos yun. Ayan, naka-47 minutes. Okay, Mel, ikakat natin yan. Di ba? Kita nyo din sa ganito pala. So, closing nyo na. So, Ayan na. Closing na natin. So, bye-bye. bye-bye. See you guys next time. Have a good day and see you guys. Bye.